Mga kabunyog, mga kababayan, welcome po sa isa na namang episode ng ating talakayan dito po sa ating bagong YouTube channel, Attorney Enzo Bunyog. Papanood rin po tayo sa isa pa po nating Facebook or Meta page, ang Informador. Dito po sa ating mga bagong YouTube channel na ito at Facebook page. Dito po, medyo mahaba-haba ang talakayan natin dito mga kabunyog. Kasi hindi lang isang topic ang idinidiscuss ko dito. Tuloy-tuloy. Tatlong topics sa ngayon ang ididiscuss natin. Mga maiinit na topics ngayon sa ating bansa. Una, aarestuhin na si Barsaga. Yan. Sinagot yan ni Yusek Claire Castro, ang tagapagsalita ng Malacanang. Pag-usapan natin mamaya. Mayroong nag-file ng mayroong nag-submit ng sulat. Nagpadala ng sulat sa ICI. Private citizen. Ang hiling niya, imbestigahan daw si Lisa Araneta Marcos, ang First Lady ng Pilipinas. Dahil sa koneksyon nito di umano kay Maynard Ngo, yung kontrobersyal na di umano'y bagman ni Chis Escudero. Pag-usapan natin yan mamaya. May mga balitang nag-resign na daw si Ralph Recto bilang Secretary ng Finance. Totoo ba ito? Yan. Pag-usapan natin. Kaya maiinit itong mga balita natin ngayon. Mga kabunyog, mga kabayan, huwag kayong aalis. Panuorin nyo ito ng buo. Dito muna tayo sa aarestuhin na ba si Kiko Barsaga? Ngayon, pinag-uusapan itong si Kiko Barsaga kasi weirdo. Weirdo na congressman. Vocal ito na kritiko ngayon ng administrasyon. Ito yung nanawagan ng People Power 3 daw doon sa Forbes Park. Sabi niya, papasukin lang Forbes Park. Pumalpak naman yung kanyang People Power 3, pero siyempre hindi pa rin ito tumitigil ngayon ang kanyang mga panawagan, komentaryo. May bago na naman siya ngayon na panawagan. Dinadala niya namang issue ngayon yung yung pang-aapi daw sa Mindanao. Mayaman daw sana ang Mindanao, kaya lang kinukurakot daw ng mga politiko ng NCR, ng National Capital Region o ng Metro Manila. Kaya kumbaga, ang ginagawa nito ni Kiko Barsaga, ginagatungan yung sentimento ng Mindanao na magalit sa Luzon, lalo na sa NCR. Siguro nabigo ngayon yung kanyang walang suportang nakuha doon sa kanyang panawagan ng People Power 3. Ang inaasahan niyang susuporta sa kanya, Mindanao. Kasi DDS ito si Barsaga, so ang iniisip niya, yung Mindanao, doon malakas ang suporta sa kanila, sa kanya. Kaya ginagatungan niya ngayon, inuudyukan niya na suportahan yung panawagan niya. Hindi naman siya nagsasabi ng maghiwalay ng Mindanao, pero siyempre ganun ang ini-insinuate niya. Ngayon, nagsalita ito, galing din naman kay Barsaga, sabi niya, aarestuhin na daw siya dahil sa panawagan niyang secession o paghihiwalay ng Mindanao sa Republika ng Pilipinas. Galing sa kanya 'yon. Ngayon tinanong si Yusek Claire Castro, ang tagapagsalita ng Malacanang, anong masasabi? Totoo raw ba? Tinanong si Claire Castro ng media. Totoo ba na aarestuhin na daw si Kiko Barsaga dahil nga sa panawagan niyang maghiwalay ang Mindanao? Ang sagot ni Yusek Claire Castro, hindi siya makapagbigay daw ng intelligent na answer diyan. Sabi ni Yusek Claire Castro, unang-una, kanino galing yan? Hindi naman sa amin galing yan, naaarestuhin yan sabi niya. Hindi galing sa gobyerno yan, naaarestuhin na si Barsaga. Kung galing kay Barsaga niya yan, di siyang tanungin nyo. Anong basihan niya? Bakit niya nasabi yan? Ayan, yun yung reaksyon ni Yusek Claire Castro. Kumbaga siya, hindi niya masagot intelligently yung tanong kung aarestuhin na nga kasi hindi naman sa kanya galing yung balita na aarestuhin na si Barsaga. Galing daw kay Kiko Barsaga yan. Sabi ng media, di sabi ni Claire Castro, di siyang tanungin nyo, ano bang basihan niya? Mahirap kasi nagsasalita, wala namang basihan. Ito talaga kasing si Barsaga, para lang sinasamantala niya na nung nakaraang mga araw, binabalita siya. Ngayon naman kung ano-anong mga sinasabi, para lang lumanding uli siya sa mga balita. Halimbawa, ang sabi niya, kinukomentaryuhan niya si Tito Soto. Wag na daw magdrama si Tito Soto. Sa bandang huli daw, ang magiging Senate Blue Ribbon Committee Chairperson ay si Risa Hontiveros.
Oh, ang tawag niya pa kay Risa, insertion queen daw eh. Ha? Oh. Pero ano yan, hindi totoo yan. Kasi ngayon, ang sinasabi ni Tito Soto, parang babalik si Lacson. 99% na nga daw. Sa ibang balita nga, 100%. So, ibig sabihin, nang iintriga na naman itong si Barsaga. Kaya itong si Barsaga, mahilig mang intriga ito eh, para lang lumanding siya sa balita. Ha? Um, Ngayon naman, ang narrative niya naman, Mindanao. Oh, yun naman yung kanyang ano, para para talagang pagka-interesan siya, nagda-drama ngayon na siya'y aarestuhin na daw. Ha? Aarestuhin na daw. Ah, Kaya ano eh, parang itong si Barsaga, kulang sa pansin ito eh. Para mapansin siya kung ano-anong sinasabi. Tulad nga niyan, na sinasabi niyang aarestuhin na daw siya. Hmm? Ah, Hindi naman siya aarestuhin dahil lang sa ano niya na yan, mga sinasabi niya na yan. Pero wag siyang mag-alala. Sa mga sinasabi niya na yan, lalo yung ano eh, may ethics complaint na sa kanya sa Kamara. Eh sa mga ginagawa niya na yan at mga sinasabi niya na yan, lalo siyang pag-iinitan ng mga kasamahan niya sa Kamara. Hindi malayo talaga ito. Kung hindi man masususpindi ito, mai-expel ito sa Kamara. Ah, yung mga pinagagawa niya hindi na talaga tama sa isang kongresista eh. Nag-aano na siya, nagdi-disinformation, nagpi-fake news, nanggagatong ng kung ano-ano, nanguudyok ng kung ano-ano. Hindi na unethical na sa isang kongresista. Kaya ang mangyayari diyan, posible talagang madisiplina siya or baka matanggal siya bilang kongresista. Yung pag-aresto sa kanya, mukhang malabo naman yun. Drama lang yan ni Barsaga. No? Gusto niya lang lumanding pa siya sa mga balita. Kulang sa pansin eh. Ha? O ito, mga kabunyog. Hmm, si Lisa Araneta, Marcos, ang tawag diyan LAM. Yung sa mga loyalist ng Marcos, ang initial nila LAM. Lisa Araneta Marcos. No? First Lady siyempre ng Pilipinas 'yan. Ngayon, ngayong araw mayroong nag-submit ng ano, nagpadala ng sulat. Formal yung pagpapadala niya ng sulat. Ang pangalan ay sino ba yung ano? Ano bang pangalan nung nagdala ng sulat? Santander ang apelyido eh. Oh, ang pakilala niya, ang pakilala nitong si Santander, ano daw siya? Hmm? Ah, Hindi naman daw siya wala daw siyang political affiliation. Hmm? Hindi daw siya John Santander. Private citizen lang daw siya. Hindi daw siya Dilawan, hindi siya Kakampings, hindi daw siya Duterte, DDS, hindi naman daw siya Marcos loyalist. Nagmamalasakit lang daw siya. Hmm? At ang gusto niya sa hinihiling niya daw sa Independent Commission for Infrastructure, imbestigahan si Lisa Araneta Marcos, ang First Lady ng Pilipinas, sa posibleng pagkakasangkot nito o koneksyon nito kay Maynard Ngo. Si Maynard Ngo, yan yung kontrobersyal na negosyante na di umano ayon kay dating DPWH Secretary Yusek Bernardo, DPWH Yusek Bernardo, sabi ni Yusek Bernardo nang nag-appear siya dun sa Senado, sa Senate Blue Ribbon, ang sabi niya, uh, ang bagman di umano ni Chis Escudero ay itong negosyanteng si Maynard Ngo. Ngayon, itong si Maynard Ngo, may-ari ito ng isang establishmento sa BGC para sa mga mayayaman, yung Cork. Ano bang pangalan ng na yon? Yung establishment na yon? Yung si Maynard Ngo ay may-ari ng yung restaurant doon. At saka ito ay may-ari ng Cherry Mobile. Cherry Mobile, siya ang CEO. CEO at may-ari. At Cork Wine Bar, yun. Ano ito? Isang bar na pag-aari rin ni Maynard Ngo. Madalas doon sa Cork Wine Bar si Chis Escudero. Madalas tumambay doon si Chis Escudero doon sa Cork Wine Bar. Sa katunayan, sabi ni Yusek Bernardo nung nag-testify siya sa Senado, nag-meet sila ni Chis Escudero doon sa Cork Wine Bar.
Dun daw sila. Ah, na ito kasing si Maynard Ngo, ano ito, kasusyo rin ni ano ni Heart Evangelista di umano doon sa isang beauty product. O kaya ano ito si Maynard Ngo. Ah. Ngayon, anong sinasabi nitong John Santander na sumulat sa ICI? Ah, si Maynard Ngo daw nung panahong tumakbong presidente si PBBM, nag-sponsor si Maynard Ngo ng fundraising doon sa mismo mayroong isang exclusive na kwarto doon sa loob ng Cork Wine Bar. Hmm? Mayroon doong ano, mayroon doong exclusive na ano, ah, yung tinatawag na Cork Elite. Hmm? Yung Cork Elite, exclusive talaga yon. So, kumbaga itong si Maynard Ngo, nag-invite ng mga kaibigan niyang mayayaman, mga milyonaryo, hmm? Ano ito, high value fundraising activity, nandun si Lisa Araneta. Noong March 24, 2022 ito. So may picture na pinakita itong si Jan Santander. Pinakita niya, inattach niya dun sa sulat. So ibig sabihin, ang pinapakita niya na si Maynard Ngo, na di umano'y bagman ni Cheese sa mga projects nito, ayon kay dating DPWH Yusek Bernardo, ay konektado rin, malapit din kay Lisa Araneta. Ang patunay niya, yung picture nga, na noong March 24, 2022, doon sa Cork Elite, isang exclusive na bahagi o portion doon sa Cork Wine Bar, nag-sponsor siya ng ano ng fundraising kung saan ang bawat umattend doon na mayaman ay ano nag-donate ng 5 million pesos daw. Sabi ni ano ni itong ano. Kaya yun ang isang ano niya, pinakita niya. Pangalawa, nung sa isang event din, yun nung ng Cherry Mobile, ah, sa isang event ng Cherry Mobile, nandun din daw itong si ano, pinakita niya na naman yung picture naka-attach. Magkasama si Maynard Ngo at saka si Lisa Araneta. Parang naging ano, bisita si Lisa Araneta sa isang activity ng Cherry Mobile. Kaya ang Cherry Mobile, ang may-ari nga itong si Maynard Ngo. So yun yung mga ano, yun yung mga sinasabi ni Jan Santander na mga preba o ebidensya na itong si Maynard Ngo ay konektado rin kay Lisa Araneta. Kaya dapat daw itong imbestigahan. Hmm? Yan yung mga ano, yan yung mga pinapakita niya ni ano ni Jan Santander. At saka yung listahan nung binubuo pa lang ng administrasyong Marcos yung gabinete nito, syempre na-elect si Marcos May 2022. Uupo ito June 30. Bago pa yung June 30, ang napipili na talagang executive secretary, in-announce na yan, si Vic Rodriguez. Si Vic Rodriguez nag-prepare ng listahan. Listahan ng mga i-appoint sa mga positions. At sino ang nag-recommend saang posisyon. Mayroong listahan na gano'n na nakalagay doon sa libro ni Vic Rodriguez na tinatawag Kingmaker. Ngayon, may nakalagay doon sa listahan na yon. Robert Bernardo na nire-recommenda bilang USEC, Senior USEC, DPWH. Ang nakalagay na nagre-recommend ay si Maynard Ngo. Marami dong mga pwesto, mga positions na ang nagre-recommend si Maynard Ngo. So ang sinasabi nito ni John Santander, ma-impluwensya itong Maynard Ngo. At na-appoint daw yan si Bernardo dahil sa connections ni Maynard Ngo kay Lisa Araneta. So yan yung dahilan bakit niya gustong paimbestigahan si Maynard Ngo at si Lisa Araneta. Problema dyan, ang problema lang dyan, pwede na bang maging ebidensya yung mga ganon, yung mga ganong pictures? Seryoso yung mga aligasyon mo, corruption. Corruption sa flood control. Hindi naman pwedeng ang maging ebidensya mo ay yung mga ano lang na yon, yung mga pictures lang na yon ni Maynard Ngo at saka ni Lisa Araneta. Anyway, hindi natin alam anong kalalabasan nito, pero yun lang, may sulat na pinadala itong Jan Santander, sumulat siya sa ICI, hinihiling niya na imbestigahan din ng ICI si Lisa Araneta kasabay kay Maynard Ngo. Dahil posible raw na ito'y magkasabwat din sa mga proyekto sa flood control.
Anyway, abangan natin kung anong magiging reaksyon ng Malacanang, ni Lisa Araneta, at kung anong mangyari dito. Hmm. Okay, panghuling topic tayo. Lumalabas itong balita na resign na daw si Recto, si Ralph Recto. Resign na daw bilang Department of Finance Secretary. Yun. May lumabas na ganung mga balita, resign na daw. Pero nagsalita si Yusek Claire Castro, hindi daw totoo yan. Wala daw katotohanan dyan. Ang very vocal na nanawagan kasi ng pag-resign ni Ralph Recto ay si yung health advocate, si Dr. Tony Liachon. Pinapanawagan niya na mag-resign na itong si Ralph Recto. Unang-una, yung mga pinopropose daw ni Recto na mga buwis, ang sistema ng pagbubuwis na pinopromote ni o pinapasunod ni Recto ay hindi progressive taxation, kundi regressive. Regressive. Ibig sabihin, mas pinahihirapan nito yung mga maliliit, yung mga mahihirap. Pangalawa, yung mga ginawa nga ni Recto tungkol dun sa PhilHealth Fund na pinadala niya sa National Treasury, buti na lang pinabalik ng Korte Suprema. At itong mga nangyayari dito sa mga anomalya sa flood control, hindi daw diyan maiwasan na si Recto ay may pananagutan diyan dahil secretary siya ng finance. At saka sanay si Recto kasi sa mga ganyan dahil dati siyang senador, dati siyang kongresista. So, itong mga nangyayari sa executive, sa ehekutibo na hindi na susolusyunan o napipigilan itong mga anomalya na parang ang nangyayari, ang budget lahat pork barrel, kagagawan daw ito ni Recto. Yan yung sinasabi ng mga humihiling na na mag-resign siya. Pero yun na nga, kumakalat lang ang balita pero wala namang confirmation. Kahit si Yusek Claire Castro, sinabi niya hindi totoo na nag-resign si Recto. Pero alam naman natin ang nangyayari diyan sa Malacanang. Sabi nga, walang kung may apoy, ay kung may usok, may apoy. Kadalasan naman diyan sa Malacanang, kapag pinag-uusapan na magre-resign, sa una sasabihin, i-deny, hindi. Pero sa bandang huli, nagre-resign. Mukha rin talaga kasi itong si Recto. Actually, noon pa nang na-appoint ito si Recto, ang comment na natin diyan kay Recto, unang-una, politiko siya. Congressman, senador, pangalawa, totoo naman, maano siya sa economics, maano siya sa finance. Kaya lang ang problema sa kanya, parang ang role niya bilang finance secretary, alam niya yon, mag-produce ng pondo para magamit ng mga politiko sa mga proyekto nito. Kasi kung Department of Finance Secretary ka, hindi mo napoproduce yung kailangang pondo ng gobyerno, ay magagalit sa iyo ang mga politiko. So parang ang mga politiko, para hindi sa iyo magalit, kailangan mai-provide mo yung pondong hinihingi nila. Kaya paano mo ipoproduce yung pondo na yon? Di syempre dagdag na buwis, mga ganoon. Dahil politiko siya, hindi siya technocrat na kung anong hinihingi ng mga politiko, bigay ng bigay lang siya. Kaya ang sinasabi ng maraming grupo, malaki ang naging role ni Recto sa mga anomalyang nangyaring yan. Kasi nga, politiko siya, ang sistema niya, magbigay ng magbigay. At habang pataw ng buwi sa mga tao. Kaya may mga humihiling talaga kay PBBM na para mabawasan ang galit ng tao sa administrasyon niya, isakripisyo niya na itong si Recto. Nararamdaman din niya ni Recto na hindi nga siya popular sa tao. Kumbaga nasisira ang imahe ng administrasyon dahil sa kanya. Kaya lang wala pang na nag-resign na talaga siya. Hihintayin pa natin sa susunod na mga araw kung matuloy nga ba talagang mag-resign siya. Ang sa ngayon, ang pinag-uusapan na siya ay nag-resign. Pero sabi ng Malacanang, hindi totoo yan. Pero hindi natin alam. Baka nasa proseso ng pero sa bandang huli patungo rin sa pag-resign. Ganyan naman ang nangyari kay Bunuan. Kaya sinasabi niya hindi magre-resign.
Sinasabi ng Malacanang hindi magre-resign, pero dahil ang galit ng tao ay talagang matindi, nagiging unpopular na, nadadamay na pati si Marcos, napilitang mag-resign si Bunuan. Hindi malayong ganyan din mangyari diyan kay Recto. Anyway, abangan natin. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo.